ka pala. Kami ni Candem. Video. Video. Nasa Cotabato. Cotabato. Numpan. Tagal na. Ilan ba na? Isang buwan. Ang medyo yung wala. Dati. Ang may mata. Buhay pa pagkatapos ng buhay na ito? Alamin natin ang sinasabi po ng Biblia. So sa gabing ito ay pag-usapan natin yung buhay, pangalawa ang kamatayan. So ang buhay ay maiksi lang. Bakit ko nasabi? Nung nilikha ng Diyos ang tao, ang unang tao na nilikha ng Diyos ay si Adan, umabot po siya ng 930 years old. Ganun kahaba. Nung sa 500 years old, nanganganak pa. At ang pinakamatandang tao na na-record sa Bible ay si Methuselah na umabot ng 969. Kaya sinasabi ko na ang buhay ay maiksi sapagkat wala na pong umaabot ng 100. Kabuan ko po, ka-birth month ko si Brother Joseph. Birthday ko po bukas. Happy birthday, Pastor. Thank you. So, happy birthday din kasi sa 18 ay kanya pong kaarawan. No, pero hindi na sa pinaabot ng Diyos dahil doon na sa mag-celebrate sa lugar na kung saan nilagay siya ng ating Panginoon. No, so, ang buhay natin ay maiksi lang. So, ano yung realidad patungkol po sa buhay? No? Ito yung misteryo. Saan nanggaling ang buhay at paano tayo nabubuhay? No, sabi nila nanggaling tayo sa pag-evolve. So biglang na lang nagkaroon ng buhay na hindi natin mapaniwanag. Pero ang sabi ng Biblia sa Genesis chapter 2 verse 7, nung nilikha niya ang tao ayon sa agawa sa alabok, hiningahan niya ang tao ng hininga ng buhay. Meaning, ang buhay po natin ay galing sa Diyos. Misteryo dahil hindi natin alam kung bakit tayo may buhay. Pero ang Biblia ang nagsabi na ang buhay ay galing sa Diyos sapagkat nang ginawa niya ang tao galing sa alabok, wala pang silbi. Nung hiningahan niya ng hininga ng buhay doon sa ilong na ginawa niyang tao, ito ay naging buhay na nilalang. So dahil ang tao ay binigyan ng Diyos ng buhay, dapat ang buhay na ito ay para lang sa Kanya. Minis siya kasi magbigay ng buhay eh. So nagkaroon ka ng purpose at ang purpose na ito ay ibibigay natin sa Diyos na nagbigay ng buhay. Kaya lang si Adan po ay binigyan nung nag-enjoy ng buhay niya sa Garden of Eden at napakasarap naman talaga ng buhay nandun si Satanas at tinukso niya po ang babae una. Na sinasabi kasi kinumand ng Diyos si Adan, huwag mong kainin. Yung nag-iisang puno, huwag mo kainin yung prutas nito, pagkat pag kinain mo ito ay mamamatay. No? So, napaka-specific ng instruction ng Diyos na huwag kainin ng tao. Pero matalino si Satanas kaysa sa tao.
nakipagkwentuhan sa Satanas sa pamagitan ng ahas doon kay Eva, hanggang naakit niya si Eva na kainin ang prutas. At nung kinain ni Eva, walang nangyari. Kaya napakain niya si Adan. Total, sabi ng Diyos, mamamatay, bakit hindi namatay si Eva? So nung kinain ni Adan, doon niya naramdaman yung tinatawag na kamatayan. Buhay ka, pero naramdaman niya na siya po ay napalayo na sa Diyos. So ang death, ang ibig sabihin ng death ay separation. Meaning, humiwalay. So ang unang naranasan ng tao ay spiritual death. Buhay ka, humihinga ka, pero hiwalay tayo sa Diyos. Sabi nga sa Jeremiah, na ang tao ay napalayo sa Diyos dahil sa kanyang nagawang kasalanan. So si Adan, nung kinain niya ang prutas, naramdaman niya, mayroon akong buhay, pero may importante yung buhay na wala. Ano ito? Buhay niya sa Diyos, naputol ang kanilang relasyon. So dahil ang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya, na dapat para sa Diyos, nawala sa Diyos. Pero ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig. Makasalanan ng tao, lumayo ang Diyos, pero ayaw ng Diyos na ang tao ay magpatuloy sa buhay na makasalanan. Ayaw ng Diyos na ang tao ay malayo sa Kanya. So, anong ginawa ng Diyos? Nag-offer sa tao. Pinadala niya yung second person ng Trinity. Kinausap si Adan. Adan, ano itong nangyari? Bakit kayo nagtatago? So, kinausap pa ng Diyos si Adan para bigyan ng chance sa si Adan, Panginoon, patawad. Nagawa ko yung bagay na ayaw mo. Sinuway kita. Pero anong ginawa ni Adan? Kasi yung babae na binigay mo sa akin. Ikaw babae, bakit ka naman kinain at binigay sa lalaki? Kasi yung ahas. Hindi na natanong yung ahas kasi kung baka pag tinanong ang ahas, sabi niya, walang masabi yung ahas. Pero ganun pa man yung offer ng Diyos sa tao na dapat na ibalik uli yung buhay na maayos sa Diyos. Kaya lang tinanggihan ng tao. Tinuruan ng Diyos ang tao para mabalik uli ang relasyon. Hindi kayo naghingi ng tawad, ito ang gagawin nyo. Kaya noong panahon na si Adan po ay nabubuhay at si Eva, tinuruan sila na magpatay ng tupa. At yung tupa ay susunugin. At sila ay papatawarin ng Diyos sa loob ng isang taon. Hanggang dumating yung Lamb of God. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kung bakit may tinatawag tayong Pasko. Sineselebrate natin yung Kapaskuhan. Sa anong kadahilanan? Nung ako dati, nung bata, Pasko dahil mayroong pinanganak. Nung ako po ay nagtrabaho, hindi pa ako pastor. Masaya ako pag December, hindi dahil may pinanganak. Dahil 13 month. May mga bonuses. Minsan may uuwi ka pang mga regalo. So nawala ang focus ng tao sa purpose ng Diyos na ibalik ang relasyon na naputol. Ibalik yung purpose ng buhay kung bakit ang tao may buhay. Hanggang sineselebrate natin o inaalala natin yung Holy Week. March, April, Holy Week. Ito yung araw na ang Diyos na nagkatawang tao ay mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ipapako siya doon. Isang lugar na dapat ang ilalagay doon isang taong makasalanan. Pero si Kristo, walang nagawang kasalanan. Sino po sa atin ang nagbabasa ng Biblia? Nung binasa ko itong yung panahon na si Jesus Christ ay hinuli hanggang pinako. No? Sinampal siya, dinuruan siya ng mga humuli. Alam niyo masabi ni Jesus sa kanila? Ano ang nagawa ko sa inyo? Bakit itong ginawa niyo sa akin? Totoo naman, di ba? Masasampal mo ba kung duraan mo yung tao na walang ginawang masama sa'yo? Ang hirap. Pero yung tao ng panahon na yun, yung mga sundalo na humuli sa kanya, ay gigil na gigil. Hanggang siya po ay ipako doon sa krus ng Kalbaryo. At doon, tinabi siya sa dalawang magnanakaw. Ang dalawang magnanakaw ay nararapat lang na sila po ay ipako dahil sila ay may kasalanan na gawa. Ngunit si Jesus Christ ay wala. Ito yung
kaparaanan ng Diyos upang ang tao ay maibalik ulit sa Diyos. Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world." Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Paanong pag-ibig? Nag-iisang anak, second person ng Trinity, God the Son, ibinaba sa lupa. Bilhin mo ang ganda ng sitwasyon ng Diyos anak sa langit. Bababa, nagkatawang tao sa lupa para lang duraan, para lang sampalin at ipako na walang kadahilanan. Diniis yun ng Diyos para lang magkaroon tayo ng relasyon uli, magkaroon ng purpose ang buhay. Kaya sabi ulit sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever," kung sino man ang sumampalataya, maniwala kung sino ang anak ng Diyos. Ano sabi ng John 3:16? Ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 14:6, mismo si Jesus Christ, and nung nagtuturo siya, nagsabi sa mga tao, "I am the way, the truth, and the life." Ako ang daan tungo sa kalangitan, ako ang katotohanan paano pumunta sa kalangitan, at ako ang magbibigay ng bagong buhay na maninirahan kayo sa lugar ng kalangitan, na kung sino man ang maniwala sa kanila ay makakamtan itong ino-offer ng Diyos. So life comes from God and life is for God. So ang tanong po sa atin, kamusta ang buhay natin? Sa Diyos po ba o sa ating sarili? Sa pang-araw-araw natin pamumuhay, iniisip ba natin ang Diyos na siya nagbigay ng buhay sa atin? Nung nakausap ko si Brother Joseph, nabanggit na hindi nga makatulog. Nung nag-aral kami, nakilala ko kung sino si Jesus according sa Bible. At sabi ko, "Dad, aalis na ako, pero iiwanan kita ng Biblia. Basahin mo po yung Book of John." Dahil doon si John ay hinayag niya na si Jesus Christ ay Diyos. At sabi nga ni Mami, binasa at may times na siya po ang pinapabasa. At ayaw niya ng tantanan yung Biblia. Meaning, nakabigay ito ng kapayapaan sa kanya. Yung matagal niya nang hinahanap ng kapayapaan. May sakit na nagiging anxious siya kung ano ang mangyayari sa kanya. Pero noong naunawaan niya kung sino ito si Jesus Christ, kaya na sabi ng wife ko, tingnan natin yung itsura. Ang pagtingin nila, parang natutulog. Kung mayroong kapayapaan sa itsura. Marami na po ako nakita rin ng mga patay. Pero may mga mukha na parang yung pain nandun pa rin. Kahit anong make-up. Pero siya, bakit may kapayapaan? Marami nakita niya sa Biblia. At doon sa kanyang higaan, hindi man siya masyado nakapagsalita, hindi namin naintindihan. Pero ang naintindihan na namin, gusto niyang kumain ng chicken. Time na yun. Kasi nagugutom. Sinasabi sa Minori, hindi ka pa pwedeng kumain ng solid kasi baka ma-choke ka. No? At doon naintindihan niya po hanggang sa pangalawa, pagdating ko doon, nakikinig ba siya, dito sa side, pero pinipilit niya is gumising. Gusto niyang matulog. At yung pangatlo ng pagbisita ko doon ay yung taas na lang at baba ng kanyang dibdib dahil naka-oxygen siya, di ba? So, alam ko, mayroon pa yung healing. At doon ay, pinakilala ko pa rin ko sino si Jesus. So, si Brother Joseph, naunawaan niya na ang buhay ay galing sa Diyos. Na ang buhay na ito ay dapat ibalik sa Diyos. Meaning, pag namatay tayo, dapat kasama natin ang Diyos. Pero kung tayo ay wala sa Panginoon, hindi tayo nanampalataya, naniwala kung sino si Jesus Christ according sa Bible, walang buhay na walang hanggan sa langit. Dahil meron pang isang buhay na walang hanggan, kundi sa lugar ng kaparusahan doon sa impyerno. Pangatlo about life, life will depend on God. Nagdidepende. Meaning, siya nagbibigay, siya rin may karapatang kumuha ng buhay. Hindi natin pwedeng kitilin ang buhay natin. Kundi Diyos lang ang may karapatan. Kaya minsan isipin natin kung sino na sa mga tao siya yung mahabang buhay, no?
masamang damo, di ba? Ang haba ng buhay. Yung mababait yung naunang kinukuha ni Lord, yung mga naririnig natin. Bakit ini-extend yung buhay nila? Kasi gusto ng Panginoon na marinig pa nila yung Ebanghelyo, yung patungkol kay Jesus Christ, na maunawaan nila yung buhay mo. Sa Diyos dapat yan. At sa Kanya tayo magdepende. Yan po ang katotohanan patungkol sa buhay. Pangalawa, punta tayo patungkol naman po sa kamatayan. Kung tatanungin ko ang bawat isa, kahit ako, tatanungin ko, gusto ko bang mamatay? Ayoko. Gusto ko bang makita yung dalawa kong anak na pangasawa? Makita ko yung aking apo. Para maintindihan ko rin kung paano mag-pamper ng apo. Kasi parang huwag yun naman, spoil yung apo nyo. Darating ang time, baka gano'n din yung gagawin ko. Ayaw natin ang kamatayan. Pero death is certain. Sure. Lahat tayo mamamatay. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, katiyakan. Dahil makasalanan tayo, tiyak mamamatay tayo. Kung hindi nagkasala ang tao, abutin tayo ng 1,000 na edad. Namuntik na, umabot nito sila sa 1,000 taon. Pero dahil sa kamatayan, taiksi na po na taiksi ang ating buhay. Tiyak ang kamatayan. In Hebrews 9:27, sabi dito, and as it is appointed unto man once to die, isang beses lang mamatay ang tao. After this, the judgment. Meaning, pag namatay ang tao, ang judgment dito, hindi yung parusahan, kundi hahatulan. Haharap tayo sa nagbigay ng buhay sa atin. Anong gagawin natin doon? In Revelation chapter 20, verses 12 to 13, na sinasabi doon, lahat tayo ay haharap sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin at tatanungin niya tayo sa patungkol sa ating mga ginawa dito sa lupa. Ano ang ginawa natin patungkol para sa Diyos sa buhay na meron tayo? Simula nung nagkaisip tayo, nakafocus ba tayo sa Diyos? Habang nag-aaral ba tayo, kinikonsider natin ang katalinuhan na mayroon ako ay galing sa Diyos. Hanggang tayo nagkaroon ng pamilya, hanggang tayo ay naghulog-hulog sa St. Peter. Tapos na rin ako magbayad sa St. Peter. Hindi ko pinupromote ng St. Peter. Okay? So, di ba, ito yung yung buhay, pero katiyakan na mamamatay ang tao. So, ito ay appointment. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa. At kung haharap tayo sa nagbigay ng buhay at maghahatol, at masabi natin, kinilala ko na ng palataya ako kay Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon, welcome my good and faithful servant. Meaning, mananahan tayo sa lugar ng Panginoon. Pero pag hindi, ang sasabihin ng Diyos sa atin, I never knew you. Depart from me. You are cursed. Doon ka sa dagat-dagatang apoy. So ito ang katotohanan patungkol po sa kamatayan. Hindi natin kayang tigilan. Si yung Marcos Sr., yung former president, machine na kung hindi pa siya nalipat dito sa libingan ng mga bayani, doon sa kanyang libingan, may machine na nagapump, para lang mabuhay, pero wala na yun, patay na yun. Para lang ma-extend. At yung dahilan kung paano nalipat doon si Marcos Sr. sa himlayan ng mga bayani, ay dahil po sa kaibigan ko. Ang trabaho niya po ay funeral planner. Yung Angel, kung narinig nyo lang po, sila po ay kilala dahil mga politician, mga artista yung kanyang sinuservisyohan. Minsan, naalok niya rin ako na pwede ka bang magsalita sa wake ng mga hindi sa mga politician, kundi doon sa mga tinutulungan niya rin ng mga simpleng tao. So dito ay napapaliwanag ang katiyakan ng kamatayan. So ito po ang tanong, mga kasama. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, right? Pero pwede natin i-sure, siguraduhin natin na pag dumating yung kamatayan, tayo po ay makakasama ng Diyos sa Kanya.
Kaya yung time na nakabisita, hindi po yung nagkataon eh. Ito po, yun po ay ang purpose ng Panginoon na malapit lang ako sa Project 6 lang, pwede lakarin. Bisita ako kay Brother Joseph. Dahil kailangan niya ng katotohanan. So, anong dapat natin gawin? Number 1, believe on the Lord Jesus Christ. Isang example, nung si Jesus Christ nandun sa cross, dalawang magnanakaw ang kanyang katabi. Sabi ng isang magnanakaw, kung ikaw talaga ang Kristo, ang Christ po ay hindi apelyido o family name ni Jesus. Yan po ay title na binigay ng tao sa kanya. Meaning, naunawaan ng tao that Jesus is the Son of God, that Jesus is God. Kaya nilagyan nila ng title, the Christ. So nasanay na lang tayo, Jesus Christ, pero dapat Jesus the Christ, meaning ng Christ, anointed one, Messiah, Savior. Siya yung magliligtas sa atin, at yung pangalan na Jesus, ang ibig sabihin sa Grego ay God with us. Kasama nila ang Diyos nung panahon nila. Kaya sabi ng magnanakaw, kung ikaw ang Kristo, kilala niya kung sino si Jesus, bumaba ka dyan, at pagbaba mo, kami din ay iligtas mo. So, sinachallenge niya si Jesus Christ. Nang sabi, ipakita mo muna, patunayan niyo muna sa amin na ikaw ay ang tagapagligtas at gawin mo sa amin. Yan ang tao eh. To see is to believe. Ano sabi ng isang magnanakaw? Di ka ba nahihiya, natatakot sa Diyos? Kilala din ng isang magnanakaw kung sino si Jesus at ang kanyang pagbanggit na Diyos si Jesus. Tayo ng ako dahil makasalanan tayo. Ngunit ang tao na ito ay walang ginawang kasalanan. So nandun yung kanyang pag-admit na siya po ay makasalanan at si Jesus Christ ay walang ginawang kasalanan. At sabi niya kay Jesus, alalahanin mo ako pagbalik mo sa iyong kaharian. Ang sabi ni Jesus Christ, today, ngayon din, isasama kita kasi sa araw na ito, mamamatay kayo pareho. Mamamatay tayong tatlo. Pero ngayon, araw na ito, isasama kita sa lugar kung saan ako pupunta. Paraiso. At later on, ang paraiso kasi dito, na nabanggit ni Jesus Christ sa Abraham's bosom. Dahil wala pang laman yung langit. So si Jesus Christ nag-resurrect, tapos pag-akit niya sa heaven, dala niya na yung mga tao doon sa bottom, sa Abraham's bosom. Kaya ang langit ngayon ay lugar na ng mga kaluluwa na nanampalataya sa Panginoon Kristo. So pinangakuan ni Jesus yung isang magnanakaw, ngayon din isasama kita. Anong meron sa tao yung isa na pinangakuan niya ng buhay na walang hanggang sa langit? Pananampalataya. Yung isa, to see is to believe. Yung isa, na-believe dahil nakita. Naunawaan niya kung sino si Jesus Christ. Walang ginawang miracle si Jesus Christ sa buhay niya. Naunawaan niya lang kung sino si Jesus Christ. So ito po yung hamon natin sa bawat isa. Darating yung time, hindi mo alam kung sino sa atin. Ready na ba tayo tumarap sa nabigay ng buhay sa atin? Kung naghahanda tayo sa ating kamatayan sa pamagitan na kailangan magtimpok ng salapi para yung mga anak ko na maniwanan ko ay hindi sila nilihirapan. Paghandaan din natin yung spiritual na aspeto ng buhay natin. Believe on the Lord Jesus Christ. Number 1 na truth, that Jesus Christ is God. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, and the Word became flesh. So yung Word na nagkaroon ng flesh, walang iba kundi si Jesus Christ. At yung Word, sabi sa verse 1, kasama ng Diyos, nung una pa ng mga panahon, wala pa yung creation, kasama ng Diyos, pero ang Word ay Diyos. Pangalawang truth, si Jesus, ang second person, God became flesh or become man. So God man, si Jesus Christ, nung siya'y nabubuhay, dala niya ang pagiging Diyos at dala niya ang pagiging tao.
Kaya na-maintain niyo yung righteousness and holiness na requirements ng Ama para ang buhay niya ay maging katanggap-tanggap. Nasabi ng Biblia, without the shedding of blood, walang kapatawaran ng ating kasalanan. Salamat dahil si Jesus Christ ay righteous and holy. Ay yung dugo na nabuhos doon sa krus ay naghuhugas ng ating mga kasalanan. At paniwalaan natin na siya ay namatay, nilibing, after 3 days na buhay muli. May ibang tao na buhay din ulit, pero bumalik sa kamatayan. At Jesus Christ, hanggang ngayon, siya po ay buhay. At naghahandang babalik ulit para sa mga nanampalataya sa Kanya ay kukunin niya sa araw ng tinatawag na rapture. Alam ko, dahil sa ating kaalaman ng mga balita na katapusan na ng mundo. Totoo po, according sa Bible. So, kailangan natin paniwalaan kung sino si Jesus Christ. Darating ang time, bababa siya para maging King of Kings and Lord of Lords. So, nawa, at hamon na ito, ay nilagay natin yung ating pananampalataya. Katulad ni Brother Joseph. Ready na siya na humarap po sa Panginoon. Nung na-share ko po sa kanya yung gospel, hindi ako natakot na harapin natin ang buhay, mamamatay tayo. Kasi ikikwento sa akin ni Noe, ayaw ko pang mamatay. Gusto pang tumakbo sa politics, ayaw niya pa. Pero ito yung gusto ng Panginoon sa kanya. Hanggang sa dumating yung time na narinig niya po iba. At doon nagkaroon siya ng kapayapaan. Kaya ayaw niya, bitawan ang buhay. At gusto niya pa sana na kung maaga niya nakilala ang Panginoon Kristo. Siguro may time pa siya para pumunta sa simbahan para mag-aral ng Biblia. So nawa, sa puso natin yung katotohanan na ating narinig sa mga oras. O sa ganun, handa tayo sa pagharap natin sa nagbigay ng buhay. Pagharap natin, nanampalataya ako sa iyo. Namuhay ako kung ano ang nais mo. Kaya ang buhay na ito ay haharap sa iyo. So manalangin ko. Salamat po Diyos, papuri at pagsamba ay binibigay po namin sa iyo. Sapagkat sa oras na ito ay hinayag niyo sa amin kung sino ang Panginoong Kristo. Na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Na siya ang Diyos na pinako sa krus, binigyan niya ang kanyang buhay, perfect sacrifice, at siya yung ang kanyang dugo ang maghuhugas ng aming mga kasalanan. Kung kami ay manampalataya, maniwala kung sino ang Panginoon Kristo. At hina namin ng tawad ang aming mga kasalanan. At alam namin po Diyos sa iyong sinisalita sa 1 John 1:9 that if we confess our sins, you are faithful para kami ay patawarin sa aming mga kasalanan. At sabi ng John 1:12, kung kami ay manampalataya sa Panginoon Kristo, kami ay tatawagin mo, Ama, na iyong pong mga anak. Nawa, ang salita na ito, namin na pag-aralan, ay manatili sa aming mga puso hanggang magkaroon ng lalim ang aming pananampalataya kung sino ang Panginoon sa Kristo. Salamat po Diyos sa buhay ni Brother Joseph, ganda sa kanilang may bahay, na kung saan ay nahayag sa kanila ang katotohanan ng iyong salita, ang Ebanghelyo, na kung saan nakita ng mga sa paligid yung kapayapaan na ibinigay niyo po kay Brother Joseph. Na ang kapayapaan na ito ay hindi na po kay Brother Joseph, kundi natatanggap din po namin ito kung kami po ay manatili sa inyo at magkaroon ng pananampalataya. Salamat o Diyos sa oras na ito, salamat sa hamon ng buhay, salamat sa katotohanan patungkol sa buhay at sa katotohanan patungkol sa kamatayan. Kaya patuloy kami magpurit magsamba at kami patuloy nagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo at sa tulong gabay ng Banal na Espiritu. Amen. So papuri po sa Panginoon, maraming salamat po sa inyo.